Dahil sa iyo, Panginoong Yesus, natamo namin ang kaligtasan na ito. Kaya hayaan mo na sa umagang ito, mapasalamatan ka namin, Panginoon. Makita mo sa aming puso, masumpungan mo, O Diyos, na tunay kaming nagpupuri, sumasamba sa iyo na aming Panginoon. Salamat sa iyong sukdulang biyaya. Hallelujah. Tayo po ay sumamba sa ating Panginoon, O Diyos ng aming buhay. Hallelujah. Gamitin mo, Panginoon, ang lakas na mayroon kami. Ang buhay na mayroon na ito, Panginoon. Niyakap mo ako, O Diyos, sa salamat. aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos ng Yes, O God, hallelujah. at katwiranan, kahit minsan di na mahiran ang kamanyagan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Amen. Habang hindi ka dapat Panginoon sa iyong harapan, tuloy pa rin, O Diyos, na kami ay iyong pinaghukulan ng iyong pansin, Panginoon. Salamat sa iyong habag. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang
ba natin kung gaano karami yung kasalanan natin? Nakita po ba natin yung pagkakamali natin? Na bagamat patuloy tayo na nagkakamali sa harapan ng Panginoon, patuloy din niya tayong inaabot. Na lagi siyang lumalapit sa iyo at sinasabi, anak, lumapit ka sa akin. Sa kabila ng pinagdadaanan mo, lapit ka sa akin. Sa kabila ng nalulungkot ka, lumapit ka sa akin. Sa panahon na nangihina ka, anak, lumapit ka sa akin. Kasi sa lahat ng iyan, mas malaki ang ating Panginoon. Sabi niya, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. 5 araw, 6 na araw. Busy tayo sa maraming bagay. Minsan, kahit yung oras para sa Panginoon, kinukuha na natin para sa ibang bagay na ito. Pero itong oras na ito, alalahanin natin lahat yung ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi hinihingi ng Diyos ang buong oras natin. Pero sa pagkakataon na ito, ibigay mo yung puso mo. Ibigay mo yung isip mo sa Panginoon. Lahat ng mga lalahanin mo sa buhay, ipagkatiwala mo sa Kanya. Trust in the Lord. Kapatid, ito lang yung importante. Magtiwala ka sa Panginoon na kaya niyang gawin ang lahat. Lahat ng mga pinagdaraanan mo, kaya niyang pagaanin. Kaya niyang tugunin. The only thing that we can do is to come. We humbly come into His presence. Umaamin na wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Panginoon. O Diyos, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. At inibig mo kami. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Subulang biyaya mo. Salamat sa subulang biyaya mo. Hallelujah. Salamat sa yes, my God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hindi matatawaran, Panginoon, yung pag-ibig mo sa amin. Salamat kasi inibig mo kami. Sa kabila ng ang dami-dami namin pagkukulang sa inyo, Panginoon, inibig mo pa rin kami, Panginoon. Kaya patuloy, O Diyos, na kami ay magpapasalamat sa iyo hanggang kami ay may buhay, hanggat kami ay may hininga, Panginoon. Bagamat may pinagdaraanan kami, alam namin, O Diyos, higit kang malaki sa lahat ng ito. O salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat sa iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Praise you, Jesus. Praise you, God. Praise you, Holy Spirit.
Thank you, God. You are our risen God, O Jesus Christ. Hallelujah. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Siya'y Diyos, at siya'y Diyos. Siya'y nabuhay na muli, at siya'y Diyos. Tuhod ay luluhod, labi magsasabi na si Jesus ay Diyos. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen. Praise God. Ayan, bagamat maulan, ipahayag po natin ang kabutihan ng Diyos. Ano po sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay patuloy na dadako sa pananalangin. Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa tagpong ito, Panginoon, patuloy mong pinapaalala ang iyong kabutihan sa bawat araw na itinakda mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy po namin hinahayag, ikaw ang Diyos, magpakailanman. Marami pong salamat, Panginoon, sa patuloy mong ginagawa sa iyong mga anak, Panginoon. Patuloy mo kaming inaalala, patuloy mo kaming pinagtatagumpay, Panginoon, sa bawat araw. Kung kahit marapat lang na ikaw ay purihin, sambahin, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa amin pong mga pagkukulang, sa lahat ng amin pong mga kasalanan, karumihan, sa isip, sa salita, sa gawa, sinasadya man o hindi ng mga kasalanan ito, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos. Maliit man, malaki na nagagawa naming pagkukulang, kasalanan, karumihan. Ang hangad namin, Panginoon, ay ang iyong paggawad ng kapatawaran ito sa amin pong buhay. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo pinagkakait ang kapatawaran ito, Panginoon, sa iyong mga anak. Salamat, O Diyos, itago mo po sa iyong likuran ang iyong abang lingkod na ito, Panginoon. Umaaming walang magagawa kung wala ang iyong pagsama, Panginoon. Lord God, marami pong salamat sa pagkilos ng Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Marapat lamang ikaw ay itanghal, itaas sa lugar na ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Yun. Praise God. Pwede na po tayong umupo. Ayan. Hallelujah. Woo! Maulang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin, ano? Kamusta naman po ang mga taga-Caloocan? Pinagpala ng Diyos at pagpapalain pa, upang maging pagpapala sa iba. Nangungapaw, nangingibabaw, grabe, lumalagasang Pagpapala! Amen! Wow, grabe naman. Kumusta lang yun? Hyper. Ayan, purihin po ang Panginoon, no? Hallelujah. Kahapon po kasi ay nagkaroon po ng magandang kaganapan sa amin pong paaralan sa NHC High School. Ay magandang umaga po sa amin pong butihing principal,
kay Dr. Wilhelmina Di Tarnate. Ayan. Praise God po sa inyo pong buhay. Pagpalain po kayong lagi ng Panginoon. Ayan, nagkaroon po ng kaganapan doon po sa NHC High School at nagkaroon ng sharing ng testimony at ang sinusulong po doon ay si Jesus. Ano po, ang kanila pong nagte-testify sila sa ginawa ng Panginoon sa kanila pong buhay. Hindi ko po nakilala yung pastor, pero sabi ay pastor daw yun. Yung nag-ano ng bakal, no? Kaya fish yung bakal na yun naging fish symbol. Gets mo ba? Bakit ganun yung ginawa niya? Ayun. Sa mga hindi nakakaalam dun sa iba. Ayun, so yung testimony na yun, testimony nila, iba't ibang lugar yun. Pansamantala nilang iniwan yung kanilang pamilya. Kasagsagan ng bagyo nung sila ay tumulak papuntang Pilipinas. Grabe, di ba? Yung pumunta sila dito sa Pilipinas, nung kasagsagan ng bagyo, hindi nila alintana yon. Basta ang alam nila, tinawag sila ng Diyos. Di ba? Para magpatotoo. Kaya nga po napakahalaga, yung pag-uusapan din po natin ay patungkol sa atin pong pagpapatotoo. Ayan. Handa na po ba kayo? Ayun, no? Ako rin habang pinagninilayan ko to, wow! Grabe, di ba? Romans chapter 10, verse 9, ang atin pong pag-uusapan. Sa English muna natin basahin. Tapos Tagalog. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Wow. Basahin natin sa sa Tagalog. Romans 10:9. Sabi diyan sa Tagalog, kung ipapahayag ng iyong bibig, ng iyong labi, na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya, siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Ayan, yan po yung atin pong pag-uusapan. Patungkol sa ating pagpapahayag na si Kristo ay Diyos. Si Jesus na ating kinikilala ay Diyos. Amen? Kaya pinangangalandakan natin, Jesus is alive. Nanatiling buhay si Jesus hanggang ngayon. Ayan, patay ba si Jesus? Sineselebrate natin tuwing December yung kanyang kapanganakan, di ba? Hindi siya nanatiling baby. Amen? Kasi pinako sa krus Namatay, inilibing, at muling nabuhay. Hindi siya nanatiling baby. Kailan pa man. Meron bang baby papako dun sa... Hindi pwede yun. Amen? Tapos nagsalita yung baby, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Wala. Yung baby. Hindi po, di ba? Si Jesus ay nananatiling buhay magpakailanman. Kaya napakahalaga yung atin pong pagpapatotoo. Amen? Ayan, praise God. Ang ating pong paksa, stand firm. Sabi diyan, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya, siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka.
Kaya nga napakahalaga, eto pong atin pong pinag-uusapan habang ako po ay humihigop ng maligamgam na tubig. Excuse me po. Ayan. Ang kausap po dito ni Apostol Pablo ay hindi mga unbeliever, kundi mga mananampalataya, mga ligtas na, mga iniligtas na ng Diyos dahil sa magandang balita. Kaya nga pinopoint out, pinupush ni Apostol Pablo sa kanila, ini-encourage ni Apostol Pablo dahil sa kanilang pagpupursige, napakinggan nila yung magandang balita. Nag-aalab yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Hindi mapigilan. Gustong kumawala ng kanilang pagsisidhing pagnanasang maglingkod sa Diyos. Pagpapahayag na si Jesus ay Diyos. Pero nung time na yon, ito po ay panahon ni Haring Nero. Ayan, para sa ating kaalaman. Konting background lamang. Ano po? Sa aking pananaliksik. Ayan. Sa akin pong pananaliksik, itong time po na ito ay panahon ng Roman Empire. Ano po? Etong time na ito. Wait lang, hanapin ko yung aking ano. Panahon po, Christian were living under Roman rule. Were declaring Jesus is Lord. Yung time na yan. Wow, ganda naman ng ating pong may gano'n na tayo. Praise God. Nag-level up. Oh, ganda talaga. Para gusto ko yung t-shirt Oh, ganda. Ang gagaling naman ng tech team dito sa Caloocan. Oh. Ayan. Jesus is Lord and was bold and dangerous. Grabe. Dangerous act yung kanilang ginagawa sa kanilang pagpapahayag na si Jesus ay Diyos. Kaya nga napakahalaga. Dito, konting glance lang. Glance of Roman Empire demanded allegiance to Caesar. And during that time, si Panginoong Caesar, pag sinabing Panginoon dito sa lupa, yung mga namiminuno, ang tawag diyan Panginoon. Yung mga nasa katungkulan. Maliit na letter P. Hindi capital P. Kasi ang Panginoon natin, si Jesus. Amen? Small letter P lang sila. Kaya nga, asa na yon? Lord of Lords. Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari. Amen? Kaya nga, during that time, grabe yung tensyon sa mga mananampalataya. After nilang mapakinggan yung magandang balita ng kaligtasan, magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, masidhi. Grabe nag-uumapo. Di ba naalala nyo po ba nung inyong napakinggan yung magandang balita? Grabe, yung init, yung alab. Parang during that time, talagang gusto mo nang ibahagi yung magandang balita. Naalala? Taas ang kamay na nakakaalala. Kahit sa online, taas niyo kamay ninyo. Naalala niyo ba? That is your first love to God. Wow. Grabe, nag-aalab yung unang pag-ibig mo sa Diyos.
Grabe yun. And during that time, kapag meron kang itinaas, isiniwalat, sinigaw na ibang Panginoon, katumbas nito ay ang iyong buhay. Grabe, di ba? Yun yung batas ng mga panahong iyon. Walang ibang Diyos, walang ibang Panginoon maliban kay Julius Caesar. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, bagamat kayo ay mamamatay, at least ligtas ang inyong kaluluwa. Kung ipapahayag ninyo si Jesus ay Diyos. Sabi doon, balikan natin. Kung ipapahayag ninyo na si Jesus ay Diyos at buong puso kayong sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Okay? Balikan natin yung ano. Kasi nung panahong iyon, yung mga mananampalataya, grabe yung tension na kanila pong kinakaharap. Ngayon ba, meron ba tayong ganon? Wala pa. Ha? Ha? May echo ko eh. So, sa chapter 9, verse 30, balikan muna natin yung chapter 9, verse 30. Kasi ito yung makita natin yung panahon na yun, kung bakit napunta doon sa chapter 10, verse 9. Ito yon. Sabi ni Apostol Pablo, at ngayon, ang masasabi natin, ang mga hintil na hindi nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ng sino yung mga hintil? Taas ang kamay ng mga hintil. Tayo. Malay ba natin dun sa kautusan na ibinigay sa mga Israelita? Anong mali? Wala pa naman tayo, hindi pa naman tayo pinanganak ng mga panahong yun. Ibinigay yung utos sa pamamagitan ni Moses, ibinigay niya sa mga Israelita. Wala tayo nun. Yung utos na nagmumula sa Diyos, sa mga Israelita lang. Hindi kasama yung mga hintil. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga hintil na hindi nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos, itinuring na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Next verse. Eto. Ngunit, ang Israel naman, na nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, bigo. Kahit anong sikap nila, natupdin, sundin, ganapin yung kautusan, bigo. Next verse. Bakit? Sabi ni Apostol Pablo. Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng gawa. Sa pamamagitan ng gawa. At hindi sa pamamagitan ng kaya nga taas no sila eh. Taas no silang kapag nagagampanan nila yung kautusan, mula pagkabata, Lord, nagawa ko na yan. Kautusan yun. At hindi sa pamagitan ng pananampalataya, natisod sila sa batong katitisuran. Sino yung batong yon na tinutukoy ni Apostol Pablo? Next verse.
Tulad ng nasusulat, tingnan ninyo, naglagay ako sa Zion ng batong katitisuran. Ang Diyos, tinutukoy ni Apostol Pablo. Tingnan ninyo, naglalagay ako sa Zion ng batong katitisuran, isang malaking bato na sa kanila'y magpapabuwal sa mga Israel. Ngunit, ang sumasampalataya sa batong ito ay hindi mapapahiya. Wow! Palakpakan natin yung ating pong Panginoon. Lahat ng sumasampalataya, hindi mapapahiya. Next verse. Mga kapatid, di ba? Ang sinulatan ni Apostol Pablo dito, mananampalataya. Yung mga ligtas na. Hindi yung ililigtas pala. Kaya, etong Romans 10:9, hindi ito patungkol sa kaligtasan. Paano kang ililigtas ng Diyos? Hindi ito ang pinag-uusapan. Hindi ito yung paraan na tinutukoy ni Jesus Christ kung paanong ililigtas. Kasi ang kausap dito ni Apostol Pablo, mga ligtas na, mga mananampalataya na ni Kristo. Hindi ililigtas pa lang. Kaya hindi natin pwedeng panghawakan yung Romans 10:9 para sa kaligtasan. Paano maliligtas? Alamin mo yung magandang balita. Amen? Kasi dahil sa magandang balita, kaya humantong sa Romans 10:9. Sabi niya, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas yung Israel. Maligtas yung kanyang mga kababayan. Mga kababayan ni Apostol Pablo. Sino bang hindi maghahangad na iligtas yung kanyang pamilya? Lahat naghahangad. Magkakasama tayo sa Diyos kasi lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Pero hindi lahat naghahanap ng kaligtasan. Next verse. Sabi niya, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lang batay sa tamang kaalaman. Next verse. Next verse lang ako, Pastor Lauro. kasi si Pastor. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos. Meron palang ganun. May pamamaraan yung Diyos ng kaligtasan. Hindi paraan ng tao ang kaligtasan. Hindi tayo dapat gumagawa ng kaparaanan ng kaligtasan. May paraan pala yung Diyos. Paano maliligtas yung tao? Amen? Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpapasakop o hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Ayaw nilang kilalanin. Si Kristo nga hindi nila kinilala. Yung sinasabi pa kaya ni Kristo. Yung ginawa pa kaya ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Di ba napakatigas ng puso talaga, no? Next verse. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Di ba? Itinuturing ng Diyos na matuwid ang sinumang sumasampalataya kay Jesucristo. Ang paningin ng Diyos para maituring kang matuwid, sampalatayanan mo ang tinapos na gawa ni Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Wow! Palakpakan natin yung ating mong Panginoon. Verse 5.
Ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Pwede naman eh. Pwede naman maging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Kapag alam mo yung kautusan, kung meron kang dugong Hudyo, entitled ka dito sa kautusan. Di ba? Pwede mong gawin. Next verse, 6. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit upang pababain si Kristo? Pananampalataya yon, di ba? Next verse. Huwag mo ring sabihin sinong bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo. Next verse. Huwag mo ring sabihin sino ang bababa sa ulit. 8. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, malapit sa iyo yung mensahe. Ng ano yun? Ng kaligtasan. Napakalapit. Malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Yung ipinangangaral tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Verse 8, balikan natin yung verse 8. Sabi dito, sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe. Yung mensahe ng kaligtasan na sinasabi diyan, yung sinasabi ni Jesucristo. Sa Mark chapter 16, 15 to 16. Ito yung alam ni Apostol Pablo na dapat ipinahahayag sa lahat ng tao na itinuro sa kanya ni Jesucristo. Sabi doon, balikan natin yung Mark chapter 16, 15 to 16. Sabihin niyo lang po kung time ko na. At si Jesus mismo yung may sabi. Ano? At sinabi ni Jesus sa kanila, humayok bago siya umakyat sa langit. 40 days pa siya after niyang nabuhay, na mula sa mga patay. After ni Jesus na mabuhay, 40 days pa siyang nandito sa lupa. Nangaral, nagpagaling, kasamang kumakain ng mga alagad. Ayan 40 days pa siya dito. Bago siya umakyat sa langit, at nung papaakyat na siya, ito yung kanyang tagubilin. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral, ipaunawa, ipaintindi, ituro. Ang alin? Magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang, sabi 16, ang sino mang sumampalataya doon sa ipinapangaral, after niyang maunawaan, mapakinggan, maunawaan ang magandang balitang ito, at siya ay mabautismuhan, after na niyang marinig yun, at siya'y nag-undergo ng baptism, maliligtas. Maliligtas ang isang tao. Sinisigurado, hindi tao yung nagsabi, sinisigurado ni Jesucristo, maliligtas. Sure. Totoong totoo. Pagdududahan mo ba si Jesus na yun may sabi, hindi naman pastor, hindi kung sino-sinong tao. Diyos yung may sabi, ligtas ang sino mang sasampalataya. After nun, mabautismuhan.
dahil sa magandang balita. Kaya dangan nga lamang, hindi lahat sasampalataya after mapakinggan. Nangangailangan kasi ng desisyon, ng paghakbang. Para makita na ikaw ay sumampalataya, nag-undergo ka ng baptism. Yun yung katunayan na sinasampalatayanan mo yung iyong napakinggan. Yun lang yung makikita ng isang tao, ay sumampalataya ito sa kanyang napakinggan. Nakikita natin, nalalaman natin na siya nga ay sumampalataya. Amen? After mapakinggan, ligtas. Kaya nga yung usapan namin doon kahapon ng mga journalism team, patungkol dito sa magandang balita. Kasi nga dahil doon sa nangyaring kaganapan doon sa eskwelahan, nagpapatotoo ang mga taong ito patungkol sa ginawa ni Kristo sa kanilang buhay. Sabi doon, ngunit ang ayaw sumampalataya, paparusahan. Hindi lahat kasi sasampalataya nangangailangan ito ng desisyon. After mong mapakinggan yung magandang balita, pipihitin ka nito saan? Sa pagbabago. Ibabaling ka nito sa pagbabago. Kailangan mapatunayan mo sa iyong sarili, panghawakan mo yung sinabi ni Kristo. Araw-araw mong pinangangatawanan yung magandang balita. Pinangangatawanan na kay Kristo mo inilalagak ang alin? Yung karapatan. Araw-araw. Kaya nga, sabi ng Romans 10:9, kaya nga humantong dito 8 muna. Romans 10:8. Kaya nga, eto yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Malapit sa iyo ang mensahe. Nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Nasa kanila na. Yung magandang balitang kanilang napakinggan. Di ba? Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kasi sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 12 to 13. Galatians, papagtibayin natin. Hindi, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ito tinanggap. 11 muna. Yung magandang balita, sabi niya dyan. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangaral ko'y hindi kathanang tao. Sabi niya, hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sino mang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Si Jesus mismo. And during that time, nung panahon ni Apostol Pablo, wala na si Jesus. Nasa langit na si Jesus. Pero si Jesus mismo ang nagpahayag sa kanya. Itinuro sa kanya ni Jesucristo ang magandang balita. Kung bakit ito yung ini-encourage ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon sa Roma. Kasi dahil sa kabit-kabila na sila ay ginigipit, napakinggan nila yung magandang balita, nagsusumidi sila sa paglilingkod, nag-aalab sa paglilingkod. Katulad ng mga taga-Caloocan, kahit umuulan,
nandito. Di ba? Kala mo layo natin eh. Kala mo apakalayo. Purihin ng Panginoon. Palakpakan nga muna natin yung ating Diyos na buhay. Praise God. Stand firm. Tayuan mo ang iyong pananampalataya. Ano kung umuulan? Sumilip ka pa kanina. Oy, makulimlim ang panahon at di humuhuni ang ibon. Wala eh. Uulan pala. Mag-church ba ako? Yun eh. Di ba? Kaya nga napakahalaga, tayuan natin yung atin pong pananampalataya sa Diyos. Paano? Doon sa Romans 10:9, balikan na natin Romans 10:9. Paano natin tatayuan? How to stand firm in the gospel of Jesus Christ. As what Paul says. Number 1, speak the truth boldly. Grabe yung paghahayag. Yung paghahayag ng mga taong ito kahapon. Ano ngayon? Nakakahiya ba? Pag ikaw siguro nakakahiya eh. Grabe yung magbali-bali ng bakal na ginawa nila. Napakakapal ng bakal na yun. 10 mm yata yung bakal na yun. Ang kapal, di ba ang kapal ng bakal? Hinagis pa yung bakal, tumutunog. Bakal nga talaga. Ha? Nilampitinan pa yung bakal. Tigas-tigas ng bakal. 6 minutes na lang daw ako. Ayun. Pambihira. Sabi nga sa Matthew chapter 10 verse 32. Matthew 10:32. Whoever acknowledge me, sabi ni Jesus, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Palakpakan natin yung ating mong Panginoon. Kapag kinilala 15 minutes pala, mali pala yung 15 minutes. Kapag kinilala natin si Jesucristo, isiniwalat natin, nagpahayag tayo ng magandang balita, isinama natin sila sa church, inimbitahan natin, ngayon kung mapahiya ka? Ikaw ba yung napapahiya? Bakit? Pag ikaw, tara, punta ka sa church ko, mapapahiya ka talaga. Kasi church mo yun. Hindi church ni Jesus. Tama po ba? Mapapahiya ka. Punta ka sa church ko, ginawa ko yun. Malaking pinagawa kong church. Ikaw nagpagawa eh. Church mo yun eh. Hindi mo naman sinama si Lord. Ang sino mang kumilala sa akin, take note. Basahin natin sa English. Whoever acknowledge me in publicly here on earth will also acknowledge before the Father in heaven. Kikilalanin ka ng Diyos, kikilalanin ka ni Kristo pagharap mo sa Kanya. Diba? Napakasarap. Speak the truth boldly. Huwag kang mahiya. Kaya yung nag-share kahapon, kahit ang lalaking, huwag na natin sabihing mataba, kahit ang lalaking tao nila, wala, gano'n na lang. Kahit ang lalaking tao, pero yung totoo nun. Pero may mga muscle naman, di ba? O may mga muscle naman sila eh, kasi Pwede na yung muscle nila eh. Hindi pala nabali, nabaluktot nila yung bakal. Kasi pag nabali, naputol. Nabaluktot nila yung bakal.
Pero ang gusto nilang sabihin doon, ang sinishare nila, yung ginawa ni Kristo sa kanilang buhay. Na mula noon hanggang ngayon, sinosustain ng Diyos yung lakas nagbubuhat sa atin pong Panginoon. Yun yung gusto nilang i-share na yung kanila pong mental health, yung kanilang sinishare. Ako nagpapaliwanag dito, hindi sila no? Pangalawa, trust in the risen Christ. Panampalatayanan natin na si Jesucristo namatay, inilibing at muling nabuhay. Panghawakan nating mabuti yung magandang balita araw-araw. Hindi yung nakapakinig ka lang, nagtanong ka na. Di ba ano po yun? Gospel? Hindi, sabi ko, hindi. Hindi gospel yung kanilang sinasabi. Nagtetestimony lang sila. Nagpapatotoo sila. Wala naman silang sinabing gospel doon. Bagamat sinasabi nila yung gospel, because of the gospel of Jesus Christ. Nagpapatotoo sila boldly. They speak the truth boldly. Di ba? Napakahalaga po, mga kapatid. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 15:17, kung talagang tayo'y binago ng Diyos, nakipag-isa tayo kay Kristo sa kanyang kamatayan, sa paglilibing at muling pagkabuhay, doon tayo nakikipag-isa sa Kanya. Lagi nating inaalala, panampalatayanan natin, pagtiwalaan natin. Sabi ni Apostol Pablo, yakapin natin. Hindi mapigilan yung Kristiyano. Isinisigaw, si Jesus ang Panginoon. Di ba? Mula sa ibang bansa, dumako pa sila papuntang Pilipinas. Yung talagang Kristiyano, hindi makarating. Hindi nga makarating sa ibang bansa. Hindi makarating sa ibang bansa. Walang pamasahe. Walang passport. Papunta pa kaya sa church? Umulan lang ng konti. Hindi hindi, joke lang. Buti na lang wala sa Caloocan yun. No? Praise the Lord. Palakpakan natin yung ating pong Panginoon. Ayan. Kasi nasa online sila. Ha? Praise God. Pangatlo. Ayan. Sabi diyan, ano ba yung... Wait lang, may babalikan lang ako Ayun. Naalala ko ito Praise God. Naalala ko rin yung puto. Sarap kumain ng puto ngayon. Ayun. Tumunog yung puto Uy! Kaganyan ko yan, nagugutom ako. Ayun. Pangatlo, anchor your hope. Ayun pala. Anchor your hope. Anchor your hope, not your works. Ayan. Sabi nga ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9,
Ang pag-asa kasi natin dapat kay Kristo lang. Di ba? Sinong aasahan mo? Yung sinasabi ng tao, napakahirap pang hawakan. Mas masarap pang hawakan yung pangako ni Kristo. Di ba? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Kaya wala tayong dapat ipagmayabang dahil sa ating mga ginawa. No. Anchor your hope to Jesus. Yung pananampalataya natin, iangkla natin sa nagbibigay ng pag-asa sa atin. Amen? Praise God. Number 4, kaya nga, huwag tayong mahiya. Never be ashamed. Sabi ng Romans chapter 1 verse 16, sabi ni Apostol, Pablo, hindi Romans 1:16. Yan. Hindi ko ikinahihiyang magandang balita, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Wow! Ang magandang balita, ang kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ito ng Diyos sa lahat ng taong sasampalataya. Una, sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Grabe, yung napakinggan mong magandang balita, yung niyayakap mong magandang balita, yan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat araw-araw mong inaalala yung magandang balita, ibinabahagi mo, hindi ka nahihiya. Dati, wala kang hiya. Di ba? Tapos nahiya naman. Nawala ng hiya. Di ba? Dati, si Eunice napakatahimik. Grabe, napakatahimik dati ni Eunice. Nakita ko, nagtataas siya ng kamay. Ngayon, ginagamit ng Diyos. Di ba? Praise the Lord. Grabe. Ako talaga tuwang-tuwa ako eh. Sa tuwing meron nagpapagamit sa Diyos, huwag kang mahiya. Amen? Hindi tayo dapat nahihiya. Kasi sabi nga ni Jesus, sino mang magkahiya sa akin, magkaila sa akin, dito sa mundo, sa lahat ng tao, ikahihiya ko rin siya sa harapan ng aking Ama sa langit. Kaya huwag tayong mahihiya. Hindi naman sarili natin yung ating sinishare. Ang sinishare natin, yung kabutihang ginawa ni Kristo sa ating buhay. Anong kakahiya natin? 'Di ba? Hindi sa walang hiya. Wala tayong dapat ikahiya. Ayan. Grabe, kaya nga nakakahanga yung ginawa nila kahapon. Bakit hindi rin natin gawin? Tayong mga totoong sumasampalataya kay Kristo, ang tayong dapat na totoong tinatayuan ang magandang balita, tinapos na gawa ni Kristo. Grabe. And last, declare, Jesus is Lord daily in our lives. Declare. Ideklara natin. Sila nga, sabi doon sa Romans chapter 10 verse 9, bagamat nanganganib yung kanilang buhay, idineklara nila,
si Jesus ay Diyos. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay, mamatay ka man, ligtas ka. Wow. Di ba? Kaya nga napakahalaga. Yung ating pagdideklara, yung ating pagpapatotoo na si Jesucristo ay Diyos, buhay mo pa lang na binago. Hindi ka man nagsasalita. Binabasa simula ulo hanggang talampakan yung ating buhay. Bukas na bukas. Parang libro yung ating pong buhay na nakikita ng isang tao. Totoo nga bang ikaw ay binago ng Diyos? Merong nababago sa buhay mo. Amen? Pangatawan ng tayuan po natin, yung binagong buhay ni Kristo. Last verse, Colossians chapter 3 verse 17. Whatever you do, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ayan. Lagi nating ideklara yung ating pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga, yung atin pong paksa, stand firm. Acronym po yun, stand. Di ba? Tingnan nyo. Stand. Praise God. Palakpakan po natin yung atin pong Panginoon. Tayo pong lahat, nang gaya lang. Tayo pong lahat ay tumayo sa Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Nakikigaya lang, Pastor. Ayan. Tayo pong lahat ay panumandaling mananalangin. Dakilang Diyos, kami po ay labis na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Hayaan mong palagi kaming nakakatayo, nagpapatotoo, Panginoon, sa tinapos mong gawa. Hayaan mo, Diyos, ang buhay ng bawat sa amin, Panginoon. Kami na iyo pong nais, Lord God, na makasama, makapiling sa kalangitan, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Tumatayo para sa iyong karangalan, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, masumpungan mo, makita mo ang buhay ng bawat sa amin. Patuloy na ginagamit mo sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. Naghahangad kami, Panginoon, na kami po iyong muling gamitin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Laging available, Panginoon, ang amin pong buhay. Makapaglingkod ng totoo sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, O Diyos, minarapat mo kami sa iyong harapan. Ang nakikita si Kristo sa amin pong buhay, hindi po ang amin pong sarili, O Diyos. Kung kaya't, Lord God, narito kami, Panginoon. Humahakbak sa amin pong pananampalataya. Nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Bata man kami sa paningin ng iba, O Diyos. Lord God, kami mga lingkod mong tapat, O Diyos. Nagtatapat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy mo nga pong kalugdan, Panginoon, ng iyong mga anak. Lord God, na nagtatapat sa iyo. Lahat ng mga naririto, maging nasa online, nakikinig ng iyong mga salita, O Diyos. Lord God, masumpungan namin yung amin pong sarili. Kung mapasok sa bulwagang ito, O Diyos, ng iyong kaluwalhatian, Panginoon. Sa apat na sulok ng panambahang ito, makita namin ang aming sarili, nagtataas ng kamay, nagpapagamit sa iyo. Hindi nahihiya, Panginoon. Kilalanin ka sa amin pong buhay. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Yakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katiran na kahit minsan
sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa tinapos ng gawa sa magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, Panginoon, na patuloy po naming niyayakap, Panginoon. Walang Sa mga hindi pa nakakapakinig ng magandang balita, ang umakyat inaanyayahan kita, kapatid. Pakinggan mo yung magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong wiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiyan ang kamanyanan at kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Tanging pasasalamat ang amin pong hinahayag sa lahat ng tinapos mo, Panginoon, na gawa sa amin pong buhay. Hallelujah. Karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang sambahin, itaas, Lord God, sa amin pong buhay. Tanging pasasalamat ang amin pong maihahandog sa iyong karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Ayun, ang lakas. Ayun, pinagpala po ba tayo ng Diyos? Mahina ah. Mahina. Pinagpala po ba tayo ng Diyos? Amen! Ayun. Stand firm, sabi 'di ba? Stand firm. Talagang firm. Hindi tayo madadaig ng kahit ano. Patatayuan natin yung pananampalataya natin. Amen po ba? Amen. So, handa na po ba tayong magkaloob sa ating Panginoon? Taas po natin ang ating mga kaloob. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang to, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na maramdaman ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain para sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang
mapapurihan, Panginoon, ang may taas, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat mo sa bawat isa, sa mga pagpapalang pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, pero patuloy mo kami, Panginoon, na niyayaka, Panginoon, pinagpapala, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng nangangailangan, Panginoon, we declare, Panginoon, na ikaw na magkakaloob sa kanila, Panginoon. Ganon din, Panginoon, yung mga walang trabaho, Panginoon. Ikaw ang magpapasumpong sa kanila, Panginoon, ng trabaho, Panginoon, na hindi magiging hadlang, Panginoon, upang makapaglingkod sa iyo ang bawat isa, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na itinuro sa amin ngayon, Panginoon. Naway, Panginoon, ito'y tumimo sa aming puso't isipan at ito'y aming lakaran sa araw-araw na aming buhay. Panginoon, salamat, Panginoon, sa pastor na ginamit mo, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng kalakasan ang kanyang pangangatawan, Panginoon. Kalusugan, Lord God. Ganon din, Panginoon, ang pinansyal, Panginoon, na magagamit niya, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga taong patuloy mo, Panginoon, na dinadala dito, Panginoon, sa TRL Caloocan. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami hinahayaan, Panginoon, na mawala sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming kinakabig, Panginoon, papalapit sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang kaloob ng bawat isa, Panginoon, naway magamit, Panginoon, sa gawain, Panginoon, ng iyong church, Panginoon. Lahat, alam po namin, Panginoon, na ang pangangailangan, Panginoon, ng church, Panginoon, naway, Panginoon, gamitin mo kami, Panginoon, na maging pagpapala sa church, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hanggang dito lang po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nagawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala, ako'y ginawang mahalaga. Ang buhay ko ngayon, aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Minsan pa, ang nagawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala, ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon, aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Siyang unang umibig. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y tinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako'y sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y tinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako'y sa'yo sa paningin mo'y espesyal. For the last time, ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y tinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako'y sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako'y sa'yo sa paningin espesyal. Amen. Ako'y sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y
Makinig po muna para po sa mga announcement. Sa darating po na Sabado, muli po tayo po ay may gawain. At sa darating naman po na December 13, tama po, ang ating pong Christmas party. Ayan po, sa darating mula December 13, magkakaroon po muna tayo ng Word of God. Then after po ng Word of God, tsaka po tayo magkakaroon ng ating Christmas party. 3:00 po ng hapon. 2:00 po ang start ng gawain. Tapos hanggang sa mag-Christmas party na po tayo. Tuloy-tuloy na po siya. Amen po, ating pong papurihan ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Jesus, ikaw ay mabuti. Jesus, ikaw ay mabuti. Sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Siya'y naging tapat. Tapat ka nga ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Tunay nga'y tayo masigit pa sa mga mananagumpay. Amen po ba? Ako ay namumuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo. Misa ba sa biyaya mo? Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. For the last time. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ganun po, magkita-kita po tayo muli.